Hello everyone, I am Omar Mukhtar Ikusain from Group 4. Our report is about promotion strategies. Promotion strategy is a plan to create or increase demand for a product. It outlines the tactics you'll use to raise awareness about your product and get people interested in buying it. Promotion is a very important decision to make in communicating with the consumer. Ang promotion strategies ay isang plano upang lumikha o magpataas ng demand para sa isang produkto. Ito ay ang mga tactics na gagamitin upang mapataas ang kaalaman tungkol sa iyong produkto at makuha ang interes ng mga tao na bilhin ito. Mahalaga ang pagdesisyon tungkol sa promotion sa komunikasyon sa mga consumer. Sa madaling salita, ito ay isang plano kung paano ipaabot at papalaguin ang interes ng mga tao sa isang produkto upang dumami ang mamimili nito o magbili. Communication. Communication is the process of transmitting data, ideas, information from a source, transmitter, to a receiver using a communication channel. All these elements form a communication system. Marketing communication is the process where two sides try to influence each other using symbols in order to achieve their final objectives. Ang communication ay ang proseso ng pagpapadala ng data, idea o impormasyon mula sa tinatawag na transmitter papunta sa tumatanggap o tinatawag na receiver gamit ang isang communication channel o daluyan ng komunikasyon. Ang lahat ng mga elemento ito ay bumubuo ng isang sistema ng communication. Sa marketing, ang communication ay proseso kung saan ang dalawang panig ay sinusubukang i-influence ang isa't isa sa pamamagitan ng mga symbols upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa picture na pinapakita dito sa slide, nagpapakita ito ng daloy ng komunikasyon mula sa pagpapadala ng mensahe, pagpapadala sa channel, pagtanggap ng mensahe, hanggang sa pagbibigay ng feedback. Nakikita nyo sa picture, transmitter ang pinagmumulan. Direct marketing. Direct marketing is a type of promotional activity that includes an offer and a call to action to a selected group of consumer. The response to the call could be in forms such as catalogs, snail mail, email, telemarketing, and or point of sale. Some companies buy lists of names and addresses for this purpose. Others, on the other hand, create their lists. Sometimes, however, direct marketing becomes very intrusive that a lot of consumer may disregard attempts to reach them. Ang direct marketing ay isang uri ng promotional activity kung saan may offer at call to action para sa specific na group ng consumer. Ang mga response sa call to action na ito ay pwedeng magmula sa iba't ibang forms tulad ng catalogs, snail mail, email, telemarketing at point of sale. May mga companies na bumibili ng list ng names at addresses para
gamitin sa marketing, habang ang iba naman ay gumagawa ng sariling nilang list. Pero minsan nagiging masyadong intrusive or nakakairita ang direct marketing, kaya't maraming consumer ang nagiging hindi interesado at nagiging or ini-ignore na lang nila ang mga attempts na ma-reach sila. Direct email marketing. Direct email marketing is a design for email-based campaigns in which individual advertisements are sent to a target list of recipients. The message, which may be in form of text, HTML, or rich media, look like web-based ads instead of the usual email messages. Direct email marketing is a more sensible way to send your eye-catching, specialized, and convincing ads to a smaller group of recipients that may in fact be interested in getting such messages. Ang direct email marketing ay isang design para sa mga email-based na campaign, kung saan ang mga individual na advertisements ay ipinapadala sa isang listahan ng mga recipient o target. Ang mga mensahe na ito ay pwedeng nasa anyo ng text, HTML o rich media. Ang direct email marketing ay isang mas practical na paraan para magpadala ng kapansin-pansin, special at nakakahikayat na ads sa mas maliit na mga recipient na maaaring talagang interesado na makatanggap ng mga ganitong mensahe. Ito yung example ng direct marketing. Ito halimbawa dito, ito yung name ng company, Greenscape. Tapos ito yung message nila, yung offer to get 20%. Tapos yung contact information. Tapos number, website. Tapos ito yung goal nila, to increase new customer bookings. Ito naman example ng direct email marketing. Ito yung brand na nag-send, Urban Chic. Ito yung email content nila, 50% off. Tapos ito yung goal nila, drive immediate purchases. Ito pa yung mga ibang example. Telemarketing. Telemarketing involves getting in touch with possible customers using the phone to sell products or services. It is able to produce new customer prospect in big volumes. It is also a helpful instrument for following up on direct marketing campaigns. Ang telemarketing ay ang proses ng pagkikipag-ugnayan sa mga possible customer gamit ang cellphone, telepono upang magbenta ng mga product o services. Sa paraang ito, maaaring makakuha ng maraming bagong client o prospect. Isa rin itong effective na paraan para makapag-follow up sa mga direct marketing campaigns na nagawa na. Halimbawa na telemarketing is credit card offers. Halimbawa, tumawag sa yung video. Sabihin niya, "Hello ma'am sir, we noticed that you are a valued customer." Sabi sila na, "Gusto po namin i-offer ang aming latest credit card na may 0 interest rate for the first 6 months. Tapos magtanong sila sa'yo kung interested ba kayong mag-apply sa ino-offer nila. Tapos meron pa internet service upgrade. Halimbawa, magtawag sa'yo ang PLDT kasi gusto lang nilang mag-inform na may bago silang plan na mas mabilis ang internet speed.
tanong sila kung gusto ba nila i-upgrade ang internet speed nyo. Public relation. Public relations it is vital to grow a good relationship with the media in an industry to build positive promotion for a brand, known as public relation. Company applies PR to endorse product and to increase their sales effort. It is a common strategy that when a company hits milestone or signs on major customer, press releases are being issued to stay top of mind with media. In order to gain good publicity for a company, some companies use sponsorship. Ang public relations ay mahalaga para makabuo ng magandang relation sa media. Ito siya ay halimbawa sa isang industriya upang makagawa ng positive na promotion para sa isang brand. Halimbawa, ang mga company ay gumagamit ng PR para i-endorse ang kanilang product at mapalakas ang kanilang mga sale efforts. Karaniwan ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglabas ng press releases kapag may bagong achievements. Ang company o nakakuha sila ng malaking client upang manatiling napapansin ng media. Para makakuha sila ng magandang publicity. Gumagamit din ng ibang company ng sponsorship. Ang sponsorship ay maaari saan yun ang sa mga local school fairs. Halimbawa yung sa Intrams, di ko maraming nag-sponsor lalo na dun sa pag-budget. Ito yung mga ginagamit ng companies na iba't ibang paraan para sa kanilang layunin sa public relations. Company employs different ways for their public relations purposes. Press releases. A press release is a positive news story authored by a company to endorse a product, organization, or person. Often PR personnel write press release in expectations that the news media will pick them up and spread the information to the public. Some of the PR possibilities that company may ask to be highlighted in their press releases consist of charity events, award, news product, and company reports as part of their contributions to improve the environment or local community. Ang press release ay isang positive na balita na isinulat ng isang company upang i-promote ang product, organisasyon o tao. Kadalasan ang mga PR personnel ang nagsusulat ng press release sa pag-asang ito ay kukunin ng news media at ipapakalat sa public. Ilan sa mga PR highlights na pwedeng ipasama sa press release ay charity events, awards, bagong produkto at mga report ng company bilang bahagi ng kanilang contribution. Halimbawa dito is sa website ng McDo, makita mo doon yung press release nila about sa mga charity. Ipinost sila dun sa website nila mga press release about sa charity. Yun. Kung may bago ba silang menu, tinopost nila sa website nila. Ganun ang halimbawa ng press release. Pwede rin nila itong ipadaan sa mga media. Sponsorship involves a paying fee to have your name associated with different things. Quite expensive though,
Sponsorship is becoming very popular these days because a lot of companies wanted to strengthen their image, raise their brand awareness, make different their products and reach their targeted markets. Ang sponsorship ay ang pagbabayad ng isang fee para maiugnay ang pangalan ng company sa iba't ibang bagay. Medyo magastos ito, pero popular na ngayon ang sponsorship dahil gusto ng maraming company na palakasin ang kanilang image, palawakin ang kanilang brand awareness, gawing kakaiba ang kanilang mga product at maabot ang kanilang target na market. Isa sa mga halimbawa dito sa sponsorship, 'di ba ang Jollibee, kinuha nila ang Jollibee kinuha nilang BINI bilang sponsor nila. Tas yung naggawa sila sa menu na may mga photocard nila. Tsaka maraming bumili doon. Yun, napalakas ng Jollibee yung kuha nila. Yung napalakas ng Jollibee yung image nila sa mga fans ng BINI. Product placement. Getting a company products integrated as part of a television show, movie, video game, special event, or book is known as a product placement. Usually, a company pays a certain fee to have one of its products placed. Ang product placement ay ang pag-integrate ng produkto ng isang company bilang bahagi ng isang TV show, pelikula, video game, special na event o libro. Karaniwan nagbabayad ang company ng fee para mailagay ang isa sa kanilang mga product sa mga ganitong uri na content. Halimbawa dito, di ba makita mo sa drama ni Coco Martin na Batang Quiapo, sponsor kasi siya ng Cobra. Meron doon isang scene na nag-inom siya ng Cobra. Meron pa sa mga K-drama yung Subway na fast foods, parati mo yun makita sa mga K-drama. Press conferences. A press conference is a meeting prepared for the intention of formally distributing information to the media and responding to questions from reporters. By means of inviting the press to special events, a company has exceptional chance to present a news story in its most favorable side. Ang press conference naman ay isang pagtitipon na inahanda para sa formal na pagbibigay ng impormasyon sa media at pagsagot sa mga tanong ng reporters. Sa pag-invite ng press sa mga special na events, may magandang pagkakataon ng isang company na may pakita ang kanilang balita sa pinakamagandang posibleng paraan. Halimbawa ng press conference is, halimbawa yung isang business may ipakilala silang bagong CEO. Hindi kaya yung isang company rin may ilalunch sila na bagong product. Invite sila ng media para masagot yung mga gustong itanong sa kanila. Tapos di kaya kung may bagong partnership ang business. Halimbawa, nag-partner ang Jollibee at McDo. Patawag sila ng press conference para sa mga katanungan. Under-sale promotion. A free sample encourages consumer to try a small amount of a product they may not have
consider before, regardless of whether they purchase it or not. This strategy pushes trial and creates awareness. Sampling is a very costly strategy, though it works best with food. It can also be effective at spa and salons with tester lotions and perfumes or aromatherapy products. Ang free sample ay nagbibigay ng libreng sample ng isang product para mahikayat ang mga consumer na subukan ito kahit hindi pa nila ito bibilin o pinag-iisipan pa lang nilang bilhin. Ang strategy na ito ay tumutulong para subukan ng mga tao ang product at nagiging paraan din para mas makilala ito. Medyo magastos ang sampling pero epektibo ito lalo na sa pagkain. Maaari rin itong gumana sa mga spa at salon sa pamamagitan ng mga tester ng lotion, pabango o aromatherapy products. Halimbawa sa isang grocery store may mga staff na nagbibigay ng libreng tikim ng bagong flavor ng juice. Sa ganitong paraan makikita kung ano ang magiging reaksyon ng mga customer at magugustuhan nila at may posibilidad na bilhin nila ang product. Free sample is under siya sa sale promotion o isang uri ng sale promotions. Also under in sale promotion, a customer loyalty program is a reward designed by a company to customers who frequently make up purchases. A loyalty program may give a customer free merchandise, rewards, coupons, or even advance release product. Loyalty programs include things such as frequent flyer programs, hotel programs, and shopping card for grocery store, drugstore, and restaurants. Customer loyalty program ay isang reward program na ginagawa ng company para sa mga customer na madalas bumili sa kanila. Halimbawa dito, sa isang grocery store may loyalty card ang mga customer. Kapag naipon ng points sa bawat pagbili, pwede nila i-redeem ito para sa mga discount sa mga susunod na pagbili nila o baka makakuha sila ng libreng product. Sa mga airlines naman may mga frequent flyer programs kung saan kapag madalas ka mag-travel gamit ang isang airline, pwede kang mag-ipon ng miles at magamit ito para sa libreng flight o upgrade sa business class. Iba pang halimbawa ay ang hotel loyalty programs na nagbibigay ng free room upgrades at ang restaurant loyalty cards kung saan makakakuha ka ng libreng meal o discount kapag naipon ng points sa mga dine-in. Also under in sale promotion, a premium or giveaway is another very trendy sales promotion for consumers. Premiums are prizes, gifts, or other free items that a consumer may receive when purchasing product. Toys, technology products such as earbuds and USB drives, tote bags, and drinkware such as mugs and water bottle are some examples of premium. Halimbawa dito sa premium or giveaway, halimbawa sa isang fast food chain, minsan nagbibigay sila ng libreng laruan kapag bumibili ang mga customer ng kids meal. Halimbawa ito sa Jollibee. O kaya may mga cellphone brands na nagbibigay ng libreng earbuds kapag pre-order mo ang bagong model ng cellphone nila.
Contests or sweepstakes also attracts a lot of consumer by offering them the chance to win a previous prize. In contests, no purchases are necessary but requires participants to compete some kind of challenge such as trivia question or demonstrate talent or skill. Itong contest of or sweepstakes, isa rin tong uri ng sale promotion. Halimbawa dito ay sa isang soda brand may contest kung saan pwede kang manalo ng trip to Boracay kapag sumali ka sa photo contest nila at nag-submit ng creative na kasama ng product nila. Sa sweepstakes naman, minsan may mga raffle na pwede kang manalo ng kotse o cash prize basta mag-submit ka lang ng entry form. Social media. Social media are not only well liked by people from all walks of life to keep in touch with friends, but also of companies to promote their brands. Particularly with Facebook, a lot of people follow companies and brands on social media, where LinkedIn, on the other hand, produce more job referrals. Ang social media ay hindi lang popular para sa mga tao mula sa iba't ibang klase ng mga buhay para makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kundi para rin sa mga kumpanya na para i-promote ang kanilang mga brand o business. Sa Facebook, marami ang sumusubaybay sa mga company at mga brands. Sa kabilang banda, ang LinkedIn ay mas kilala sa pag-produce ng job referrals. Yes, nakikita nyo naman ngayon sa mga social media, mga Facebook, YouTube, Twitter, marami na doon nag-promote ng mga business. Lalo na yung ibang mga vlogger, kung may business sila, doon nila gina-promote. Sa pagkakalam ko, ang LinkedIn ay parang ito ning nag-post sila ng mga resume dito ba yun? Sa parang mga job referrals. Parang gina-post sila ng mga resume dito. Yung kung gusto nila maghanap ng trabaho. Pero rin dito mag-promote ng business. Pero mas karamihan kasi dito sa LinkedIn ata yung mga gahanap ng trabaho. Parang gapost sila ng mga resume dito. Types of personal selling. Retail selling. In retailing, a salesperson is able to personally interact with a possible customer when the latter visits the store and asks about a particular product. The salesperson has the role of understanding the needs of the customer and thus show those various products he sells which can satisfy their needs. Sa retail selling naman, may personal interaction ang salesperson at customer. Kapag pumupunta si customer sa store para magtanong tungkol sa isang product, halimbawa sa isang appliance sa store, ang salesperson ay tumutulong sa customer na pumili ng refrigerator base sa needs niya. Like, halimbawa yung energy efficiency ng ref o yung space ng ref. Business to business selling. The salesperson sells product to industrial buyers. In business to business selling, product officer includes the sale of equipment, plants, and machineries to the industrial buyer. The salesperson in B2B approach must be well trained and technically savvy about the products he sell. Dito naman binibenta ng salesperson ang mga product sa mga industrial buyers o business.
Kadalasan dito halimbawa, ito ay mga equipment o machine na kailangan ng mga company. Halimbawa, ang salesperson ng isang company ng heavy machinery ay nagbibenta ng mga bulldozer sa isang construction company. Trade selling. The salesperson sells product to marketing intermediaries such as retailers and wholesalers in trade selling. The salesperson here must have a regular communication with the wholesaler and retailers to obtain large orders from them. Sa trade selling naman, ang salesperson dito ay nagbebenta sa mga retailers at wholesalers. Kailangan niya ng regular na communication sa kanila para sa malaking orders. Halimbawa, ang isang salesperson ng soft drinks company ay may regular na contact sa mga supermarket para laging may stock sila ng product. Direct to consumer with direct channel. A salesperson visits possible customers and tries to let them be aware about a new product the company is selling or product that the only company is exclusively selling. Dito naman sa direct to consumer, bumibisita ang salesperson sa mga possible na customer para ipakilala ang isang bagong product ng company. Halimbawa, ang salesperson ng isang home appliance brand ay pupunta sa mga bahay-bahay para i-demo ang isang bagong model ng vacuum cleaner na exclusive lang sa brand nila.